Welcome sa episode 24 ng Lahat Pwede. Ang number one podcast sa aming hood at soon number one podcast sa hood nyo yan. Yes, sir. Pakilala kami ulit. Itong week na to, dual lang kami. Dual gaming lang kami, no? Kasi, ewan ko, nawawala yung iba eh. Tingnan natin, baka dumami tayo. Let's see. Ako si Jap. Choy. Yun. Actually, kanina pa kami nag-usap na ito ni Choy. Medyo mahaba na kasi talaga yung usapan namin. Hindi kasi lumabas yung result ng ng mechanical engineering licensure exam. Yun. Doon kami nagsimula. Kasi ako, yun din yung naging course ko. Napagdaanan ko na rin yan that time. Tsaka ngayon naman si Choy, yun. Nagtitake ng Yataguyod niya yan. Yataguyod niya nilalaban. Sa isang huling taon niya. Sana. No? Sana, no? Extended na ba? Extended na ba? Oo, 5th year na to. Hindi. 5th year naman talaga, di ba? Hindi, pero 4 years course lang yun. Nung nag-K-12 kayo, 4 years course naging 4 years na lang siya. At least maranasan mo yung standard na 5 years. Hindi, pero parang lugi ka na rin dun eh. Kasi sobra. Nag-ano ka na eh, nag-K-12. Hindi, kasalanan naman yun. Feel ko kasalanan naman. Kumusta naman ang engineering student life? Parang kada galaw mo, mabigat na. Hindi, pinipressure ko na yung sarili ko kasi nga 5th year na ako eh. Ayoko nang madagdagan pa. Kaya kada galaw ko ngayon masyadong kailangan hindi na ako babagsak. Ngayon, grade conscious na ako. Pero sa sa parang pagkakakilala mo sa sarili mo, kaya mo naman tagusin yan? Hindi ka naman ba yung parang Oo naman, parang feel ko naman kahit anong aral, kaya ko naman talaga? May mga ganun Hindi ako ganyan. May tira pa rin naman pagdating sa pag-aaral. Basta fokusan lang. Wag lang sabitan na malapit na prop. Yung factor kasi yan, yung mga mahilig mang ruleta na prop. Yeah. Kumbaga, talamak yan. Kasama na yan sa lalo sistema. Na sa mga state universities. Ako kasi galing ako sa state U, tapos si Choy nasa state U ngayon. Tapos parang kanina nag-uusap kami, same yung parang, alam mo yung dynamics na... Magkaibang school, pero same lang ng sistema na gumagana dun. Yun, may mga napagkwentuhan kaming mga alam mo yung mga funny moments kapag exam. Uso kasi yung mga nangungodigo sa lahat? Sa exam. Actually, sa lahat, college. Sa lahat naman. Sa lahat naman. Iba't ibang way lang. Yun, medyo mahirap talaga yung engineering, pero at the same time, masaya talaga siya. Oo. Maraming nagsasabi na mahirap. Oo, totoong mahirap. Sobra kasi ubusin ka. Pero isipin mo mahirap na nga, tapos hindi mo pa siya i-enjoyin kahit paano. Kaya gagawa pa rin dapat medyo malakas yung trip na sasamahan mong circle. Isang circle ka ba na naroon ngayon? Wala na akong circle ngayon. Bakit? Na lang siguro. Di, pero di ba nag-online? Nag-face to face naman na kayo? Oo. Pero wala kang parang tropahan dyan? Wala talaga. Ngayon, wala na talaga. Kasi mahirap yan. Pagpasok mo, wala kang talaga. Pero naman to, kumbaga may pinagsamahan na. Parang gano'n na lang. Pero di ko siya matawag talaga na. Di siya main circle mo, yung tipong pag lumapag ka doon, sila na agad kasama mo. Wala na akong gano'n sa... So, kailangan mo maging flexible dito. Oo, kumbaga ayos. Kumbaga okay naman kami pag mag-aasama, parang gano'n. Pero more on school lang talaga. Kahit nung first year ka, walang main circle? Meron, may main circle nga na bono na yun nga, nagkaiwalay kami nung nagkabagsakan na. Dumating na sa amin yung pagsubok pag after ng second year, third year eh. Tapes ba kayo lahat? Halos sa tapes yung circle? Yung una namin nun, syempre thermo 1. May isa sa amin. Thermodynamics. Alam niyo yung mga mechanical engineering dyan. Alam niyo yung parusa niyan. May isa sa amin lang na nakapasa. Di syempre medyo marami pa rin kayo, parang 5 pa rin. Tapos, next sem, nag-take ulit kami ng thermo 1. Okay naman, napasa namin lahat, buo pa rin kami. So, pagdating na namin ng thermo 2, doon na ata, di ko sure kung thermo 2 kami nagkabagsakan or heat transfer. Pero meron, siguro heat transfer. Siguro heat transfer. Doon kami na tuluyang nagkaiwalay. Third year, first sem, or second sem, parang ganun. Sa amin naman, ayun nga, naranasan din namin yung thermodynamics na tapyas kami. Pero, hindi nabuwag kasi yung circle namin kasi syempre marami pang subject eh. So magkakaklase pa rin kami dun eh. Kumbaga sa isang subject kami lang that time na nagkahiwalay. Sa amin kasi,
Block ba kayo? Block? Hindi, kaya. nahihiwa-hiwalay talaga. Yung sa pumasa sa amin, nasama na rin siya sa mga pumasa. Kami parang may dun meron pa ring rankings Patagong rankings pa rin meron. Na yung mga regulars, dito yan. Yung mga regulars dito. Okay. So, yun, nahiwa-hiwalay. Tapos, syempre kami mga regulars, sa sked kami na, nung mga una, natatry namin na magkasama kami. Kasi may mga kapit pa kami sa mga nag-ayos na schedule Hindi pa kami nahihirapan. Ay, mga tropa ba kayo dyan, parang mga SA, gano'n? Oo, mga gano'n. Mga kasama sa org. Isa sila sa mga naaasahan sa mag-aayos ng gano'n. Nasisecure yung slot namin na magkasama. Dumating na yung time na wala. Tinatry pa rin namin magsama-sama, gano'n, papalipat. Pero meron talaga na hindi na. Parang doon na nagkaroon ng time na hiwa-hiwalay na. Swerte na lang kapag may subject na magkasama kami ulit, gano'n. Pero madalas nangyari. Pero paano yan? Kunwari, kakain. Di na, halos kanya-kanya na. Kasi yung time nga, yung time nung pasok namin. So, kailangan mo mag-shift lagi ng every subject. Dapat kahit paano may tropa ka doon. Parang ganun yung... Medyo mahirap parang... Basta hindi kasi hindi ako galing sa ganyang setup. Block kasi talaga kami. So parang talaga high school type ganun. Hindi kayo magbabago-bago. Medyo yung kunwari isang tropa namin, mahiwalay lang siya ng gantong subject kasi wala siyang gantong subject. So at this moment baka may ibang subject lang siya. Pero sa huling subject magsasama-sama pa rin kami. Sa amin hindi talaga kasi sa amin syempre dumating na sa mga third year yung mga pasok nyo na lang dalawa. Dalawang subject na lang kada araw, ganun. Halimbawa, ngayong Monday, etong section yung mga tuturuan lang. Yung sa subject na yun, yung mga iba mong tropa sa ibang section, Wednesday or Tuesday pa nila matitake. So, wala talagang time na magsasapul kayo parehas ng sked. Magkikita na lang talaga kayo minsan. Kapag same time yung sked nyo, kahit magkaibang subject, same yung out, para mga ganon, same kayo ng oras ng pasok, doon lang kayo makakapagkita. Ang hirap niya, no? Kasi, kunwari, exam sa isang subject, hindi solid yung tropaan mo. Wala, sarili. Wala ka dong parang, pre, ikaw bahala sa wala na. Walang ganon. Ewan ko sa school namin ngayon, wala nang ganon Sa TUP, ganon na talaga. Wala, parang natanggal bigla yung dati na may aasahan kayo. Baka kaya factor nga din kasi yung nag-pandemic. Iba talaga yung nangyari sa pandemic. Parang iba na yung... Anong kwento mo dyan nung pandemic? Nandun ka ba sa school that time? Hindi. Sakto nito, parang... Tapos na exam namin nun nung pandemic. Pero grade 12 yun Grade 12 yun nangyari. Ay, grade 11. Parang tapos na yung... Okay. Hindi ka pa college niyan, hindi pandemic. Hindi pa. Grade 11, tapos na yung... fourth periodical exam namin. Tapos parang pumapasok na lang kami para tapusin yung linggo. Tapos, parang Tuesday nun, sobrang onti na lang. Damot ako araw yun. Basta, weekdays. Parang di Monday, di Friday. Parang nationwide na yun Biglang nagpa-uwi na yun lahat. Kami, pumapasok pa kami. Siyempre, masaya pa nun Sama-sama pa Tapos, biglang nag-announce na wala na daw pasok. Cancel na. Una, isang linggo lang. Cancel na talaga. Hindi namin pumasok na una. Tapos nagtuloy-tuloy na. Parang ganun yung experience namin ng Tapos ako may namumblema na kami. Paano na to sa grade 12? Kasi wala namang ready sa magbi-video call na lang. Ganun pa yung mga term. Wala pang wala pang ready sa ganung pangyayari. Diba? Ako naman, ang pinaka natatandaan ko niyan, hindi ko malilimutan. Nandun ako sa machine shop namin. Kasi ME, di ba? So, mayroon kami machine shop. Nandun yung mga equipment, gano'n. Inaayos namin yung prototype para sa thesis namin that time. So graduating ka nito? Graduating na ako nun. Graduating ka na pala nun? Tapos biglang nag-bell, alam mo yung bell sa school, na uwian na. Ewan ko nga di ko na maalala kung ano itsura nun doon. Kasi parang, talaga parang sa pilitan na talagang pinapauwi that time. Pre, uwi na tayo. So, pinabayaan nyo lang yun? Pinabayaan namin yun, thinking na mababalikan pa namin yun. Kinabukasan. Kinabukasan, the next week. Pero umabot ng 2 years yun. Nakatenga yun doon. Basta makalat yun kasi makalat talaga yung prototype kami. Kasi nung time na yun,
na-attach na ako dun sa ginagawa ko nung that time. Trip na trip mo na talaga siya. Trip na trip ko na yung that time kasi dalawa kasi yung namin, thesis namin, Project Study 1 and 2. Yung 1 kasi parang alam mo medyo nagpakahayahay kasi that time eh. Kaya na-test yung kumbaga sige, pagbibigyan ko kayo, basta sa 2 ayusin nyo. Kasi nung the next SEM na, ayaw pa rin ibigay yung subject namin ng Project Study 1. Kasi nga daw, for yung performance. Kaya, nag-promise yung buong grupo kasi na kami nun grupo. Nag-promise kami, buong grupo, doon sa advisor namin na, sige sir, sa 1 linggo, mas madalas pa kaming mag-report sa'yo. Kaya ganun yung ginagawa namin. Kaya pukpuk, every time na, basta lagi kaming may daily report, kahit na parang nasasawa na yung prof. Kasi yun nga, kasi yung commitment namin eh. Tsaka, graduating na kasi that time. Kaya kailangan niya rin talaga eh. Wala akong choice nun eh. Kahit kaya siguro ayoko yung ginagawa eh. Diba? Gagawin ko pa rin. Natutunan mo na lang siya mahalin. Kaya sobrang memorable sa akin nung time na yun na biglang nag-suspend yung pandemic. Kasi nandun ako mismo sa kung saan. Naka-zone ako. Actually, nung nag-IG na ako nun eh. Lagi ko siya minamayday yung ginagawa ko. Sabi ko, naiinis na ako sa ginagawa ko. Ganun. Medyo pa ako nun eh. Masyado akong nagbo-burst ng feelings sa internet dati. Pero yun na yun. Parang pinipicture ako yun. Picture ako sa ginagawa ko. Pero pumasa. Medyo lang. Kasi, di ba, hindi niya siya hindi na siya na-depend or what. Hindi na siya na-present, di ba? Ang naging system nun dati, wala pa kasing Zoom, parang bago pa lang kasi Zoom that time, di ba? Di pa lahat kumakagat doon. Graduating kami that time, ang pinagawa sa amin, pre-recorded na presentation. So, yun? Naka-voice over lang, tapos may script. Ang dali. Wala rin yung, sobrang dali. Ang dali talaga. Tangga, yun eh. Freeway yun para mag-graduate eh. Wala nga yun eh. Walang revision, walang parang follow-up. Basta magpasa ka lang. Pasa. Tapos parang onting dasal na lang kasi di namin alam may comment ba or wala. Magre-reflect na lang yun sa system namin kung anong grade ko eh. Kayo. Pero malupit doon sa amin. Hindi naman sa subject na yun. Isa sa mga subject namin nung last sem na yun, may mga bumagsak pa. May mga bumagsak pa. Grabe. Kaya may mga Octoberian pa that time. Na ang ginawa nila, anong pinagawa sa kanila? Parang nagre-report ata sila through Zoom. Para lang makaabot sa graduation. Hindi, Octoberian na rin sila. Wala na, Octoberian na talaga. Tapos ang graduation ko noon, wala akong graduation. Online lang. Alam mo yung credit sa end ng movie? Parang ganun lang yung graduation namin. Screenshot mo lang pag dumaan sa live. Pa nga yun eh. Ay, naranasan yung mag-toga-toga. Hindi na. Lang, picture lang. Pero naranasan namin yun nung nagtatrabaho na kami. Kumbaga, pinabalik kayo? Lang kami. Kasi bayad na eh. Bago kami, bago mag-suspend lahat ng klase, nagbayad na kami. Pinabalik na nga lang. Bumalik lang kami after a year o year and a half. Nakita-kita ulit kami ng mga magkakatropa ko sa Santa Mesa. Tayo na. Nag-graduate na tayo. Mga nakamotor na. Di kami nakamotor lahat nun dati. Para isa lang nakamotor sa amin dati. Tangina nung bumalik kami, mga nakamotor. Working ka na kasi, working na ako niyan sa first work ko. Dati sa Mandaluyong. So, grabe yung pandemic sa amin. Kala ko nga may time dati na parang ayoko na mag-exam. Sabi ko parang nonsense kasi nag-work na ako. Yun yung mahirap. Tapos medyo na ako noon, yung basta nagsa-side hustle na ako that time yung mga unang hustle. Tapos lagi ko kasama si Dale noon. Lagi ko sinasabi sa kanya, parang may sense pa ba kung mag-take pa ako. Siya pa yung tinanong ko talaga kasi si Dale sa pagkakatanda niya hindi siya naka-graduate. Pero siya kasi lagi yung kasama dati. Sabi ko, tingin mo? Kasi sa trabaho na ako. Ganun. Tapos may pressure na rin sa pamilya. Parang hindi na rin siya kailangan. Parang pag napipressure din ako sa pamilya. Kasi alam mo yung typical Filipino families, ganun. Tapos yun, hinayaan ko lang yun. Nag-work pa ako ng 3 years. Tapos, ang pinakang naging pang turning point ko lang para mag-exam, para mag-board exam is nalaman ko na pumasa na yung mga tropa ko. Kaya nauna silang pumasa kaysa sa akin. Kaya the next, parang
examination nung pumasa sila, nag-ano na ako nun. Nag-review na talaga ako. Na rin man. Set up mo na ulit. Nainggit lang ako nun. Yun lang, no? Yun lang yung drive mo. Yun lang yung drive ko talaga nun. Inggit lang. Pero mo ngayon, yung inggit mo, license na yun. Yun. Pero, di kasi nadagdagan yung sweldo ko pagbalik. Yung mga masasalimuot na kwento ng mga license engineer sa Pinas. Mabigat talaga. Maraming nagrereklamo. Hindi nga halos lahat talaga eh. Siguro sa isang block nyo na lang dati, tas naging professionals na kayo lahat. Siguro, wala pang 5% dyan yung may maayos sa trabaho, yung may magandang pay. Halos lahat talaga parang, di worth ito it. lang. Di worth it, no? Isipin mo sobrang hirap ng course nyo. Isipin mo, ina-flip kayo ng ina-flip kayo ng university nyo na engineers kayo. Yung tingin sa amin ng mga prof namin yun talaga eh. Sabihan nga kami ng prof namin dati, di ko basta kayong engineers. After neto, ilang buwan, magre-review kayo, tapos isang buwan, professionals na kayo. Pero parang, ayun agad yung tinitignan namin eh. Tapos pagpunta namin sa korpo, parang, yung mga totoy. Yung minimum wage na laging sinasabi sa balita, yun lang din pala yung susweldohin namin. Insight, no? Insight na nagpaka-professional ka, nag-aral ka ng todo, pinahirapan ka mentally, sinubo ka ng panahon, sobrang tagal. Sabay, babayaran Pero parang rin eh, nung tumagal ako sa pag-work, parang deserve din yung ganong sweldo. Ewan ko para sa akin lang. Bakit? Parang masabi? Hindi talaga nagbe-bearing, walang bearing yung halos lahat ng pinag-aaralan mo nung nag-work eh. Sobrang baba kasi nung magagamit mo nung nag-aral ka. Sige, dahil lang. Sige ba? Right. Commercial breaks. Dito. Kasi nga, kunwari, pili tayo isang field ng mechanical engineering. Kunwari, manufacturing. Alin doon sa mga napag-aralan mo nung college ang talagang directly connected sa nandito sa work mo na yan? Well, marami. Kasi may mga machineries eh. Pero, kaya siyang matutunan, no? Kung titignan natin kung ano yung kailangan mong skill lang doon, hindi talaga papasok. Kunwari, ang kailangan dyan ng skill is maintenance skill, management skill. Tinuro ba yan directly sa school? Hindi naman yung mga ginagawa mo sa field, parang kaya na lang siya matutunan ng normal na tao. Totoo. Nang hindi na nagtitake ng no? Kaya nga, nung mga una-una kong work, ang mga nagtuturo sa akin, yung mga tao pa namin. Diba? Kumbaga siyempre, nung pumasok ako ng unang work, medyo medyo mataas yung ego mo that time. Kasi nakagraduate ka eh. Tapos license ka pa. Hindi pa ako licensed that time. Pero, malaking factor na sa akin nakapagtapos ako eh. Pero, dun ka i-humble down talaga. I-humble down ka ng ng unang mong work na ganito lang pala kami. Kasi yun, medyo, alam mo na, naka-meet din ako ng iba't ibang professionals. Eto, yung mga na-meet ko that time, license na talaga sila. Pero napagkwentuhan ako sa kanila, ang baba lang din talaga ng sweldo nila. Tanggap na sila, experience na sila dati Siguro mga 3 years na silang work, 4 years. Nag-share kami ng parang experience, kung anong magkano sweldo mo, ganun. Ako, sinasabi nila, mababa. Pero pakita pa nga sa akin yung payslip nila eh. Mababa talaga. Yun pala talaga. Pero ang habol ko kasi that time, experience lang. Yun lang naman, no? Hindi naman ako Yung sa first job mo, umabot ka ng taon? 1.5. Pinatagal mo din. Pinatagal din talaga. Tapos yung pangalawa, medyo saglit lang ako, parang 6 months lang. Tapos meron akong work. Hindi. Bago ako dun mapunta sa second work ko na legit, di ba, first work. Naghahanap ako niyan ng trabaho kasi ayoko na eh. Naglilipat ako eh. Bigla akong natanggap dun sa isa. Hindi pa ako nagre-resign dito sa first work ko Pinapasukan ko na to. Hindi, pinasukan ko na 2 days na kung pumapasok dun. Tapos parang nagigilty rin ako eh kasi ito yung work ko na una eh. So parang nagpaalam lang ako that time na, ma'am, ayusin ko lang yung resignations ko. Di bumalik ako. Kinabukasan, bumalik ako sa Mandaluyong. Kasi second work ko sa
Sa may MOA, dulo. Asyana, doon. Layo. Sabi ko, mami na lang din ako na, sir, may kasi, may nahanap na akong trabaho eh. Tapos, hinayaan niya muna ako kasi nagpasa ako resignation eh. Saan napagpasa na? Napagpasa na ako eh, kaso tinawagan ako. Ano sabi? Nag-site ako that time. Sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, sir, nasa site. Sabi niya, ba't ka naman nag-resign? Sir, naghahanap talaga ako ng iba pang opportunity. Yung naman, parang kumbaga reasonable. Kasi first time eh. Kumbaga, siguro nasawa din. Gano'n. Karapatan mo rin naman. Sabi niya, magkano ba yung in-offer sa'yo doon? Yun yung mga una kong times na ginanon ako. Kaya medyo nagpintig yung tenga ko. Sige, balik ka dito sa office, mag-usap tayo. Bumalik talaga ako. Kasi nasa site ako that time eh. Kasi nag-usap kami, ganyan. Maayos. Mag-asawa yun eh, na kinakausap ako. May mag-asawa pa. Mag-asawa sila na Filipino-Chinese. Okay naman, bumalik ako. Tapos, hindi ko na ito binalikan yung isang pangalawa. work. Oo. Tapos ako naman, syempre, pinasukan ko yung 2 araw, nagde-demand ako ng sahod. Sabi ko, ma'am, di ba pwedeng kunin yung sahod? Ay, hindi na sir. Putang ina yan. Yung 2 araw na yun, na pinasok ko, 12 hours pa yun per day. Oo, kasi grabe yung OT naman dun. Sagad po. Sagad. Kasi isipin mo, minumotor ko yun mula Lower Antipolo. Kaya pala ginagawa mo. Kinaga ako. Worth it din kasi. Parang rin siya eh, pero parang blessing in disguise din talaga na parang binaibak ako ng boss ko dati. Kasi grabe rin yung nun. Isipin mo, araw-araw, ganun. Yung biyahe ko. Bus ka dun. Papunta pabalik. Dulo na ng EDSA yun. Kaya nga. As in, tatagusin ko dulo ng EDSA. Bus ka dun, tas araw-araw. Dito naman, sinabi rin naman sa akin na, dito ka na lang kasi gamay mo na yung trabaho, ganyan. Okay naman, tumagal pa ako nun. Yan, nabigyan kang nabigyan ka raise nun. Kumbaga, tinapatan lang din eh. Kaya sabi ko, okay na dito. Siyempre, nung time na yun lang yung nagmamatter sa akin. Oo. Pera lang muna. Pera lang talaga muna. Pero, yan sa usapang pera na yan. Para sa akin ngayon, kung ako magkaka-work ako ngayon, mas mahalaga pa sa akin yung basta may work lang ako. Hindi ko naisipin yung pera. Kasi nandito ako sa point ng self-development ko. Na kailangan kong itest kung hanggang saan ako eh. Let's say, pumasok ako sa isang company na yung tatrabahuin ko specialty ko talaga. Pero ang offer lang sa akin 10K. Sa akin, papatusin ko yun eh. Papatusin mo? Oo, papatusin ko. Bakit? Kasi doon ko matetest kung hanggang saan ako eh. Baka habol ko lang kasi talaga pera. Baka kasi kaya ko naman ibigay yung buong 100% ko sa trabaho na yun. Di mas magagawa ko yun pag nagsarili na ako. Isipin mo kasi yung 8 hours na ginugugol mo sa isang araw sa company na yun. Wala ka naman ng ibang choice. Nandun ka sa company na yun eh. Galingan mo na lang. Aralin mo na lang siya Aralin mo basta galingan mo doon sa work mo. Aralin mo yung system, ganyan. Basta boost mo yung 100% mo. Para pag dumating yung time na gusto mo na magsarili, dala mo yung ethics na yun. Unlike sa pera lang kasi habol mo dito, kaya nag-i-stay ka. Kaya parang 10K lang sahod ko dyan eh. Di pang 10K lang din yung galawan ko. Okay. Alam mo ba yung galawan ng 10K? Hindi naman eh. Hindi mo nga alam yung galaw mo pag 1K lang. May mga tao na pag 1K lang, sagad eh. Tapos pag nagsarili, sagad so more on nga lang to. More on self-development. More on self-development. Parang, neto, naisip ko na parang, yung parang corporate work na phase, parang pala siya. Parang game pala siya. Kasi, maraming halos lahat na nasa corpo, ang gusto talaga mag-business. Pero hindi kasi talaga lahat ng galing sa corpo tapos nag-business, talaga nagsasucceed. Di naman talaga para siguro sa isang parang factor na kino-consider ko is kung ano sila nung nagko-corpo. Kasi siguro tamad sila nung nagko-corpo. Medyo Hey! Dito! Ayan, nandito pala si James, no? Pasok na natin yan. Welcome. Sabi ko sa inyo, dadami tayo eh.
Una pa lang to. Una pa lang. Wait lang. Ayan, yan. Yun. Puta, ahon pala. Sabi mo lang kasi ahon eh. Kasi chat kasi kami ni James kanina. Sabi niya sa akin, sabay daw siya papunta dito. Sabi ko, nasan siya? Sabi niya lang sa akin, ahon. Anong ahon? Akala ko rin. Di, alam ko yung ahon coffee, pero ang sabi mo lang kasi ahon. Kasi syempre, galing kang QC, di ba? Syempre, aahon ka. So, yun yung pagkakaintindi. Ba't ako sasabay sa ahon? Nasa upper ako. Di ba bababa ako? Kaya pala ganun sagot. So, wala motor. Wala. Bakit? Asa ka ba galing? Galing akong QC. Asan yung motor mo? Asan yung motor mo? Nandun din sa QC. Bakit? Ba't di ka Paano ka napunta dito? Commute lang. Hindi nga, bakit ka hindi nagmotor? Kasi nakakasawa nagmotor, guys. XP? Hindi, joke lang. Hindi, pinagpahinga ko yung motor ko kasi nag-iingalo na siya, guys. Palitan mo na ng 4 wheels. Nagtatawag na. Kailangan ng palitan ng 4 wheels. Hindi, panggilid lang. Panggilid, nag-dragging na. Medyo hindi na siya yung parang di maintenance lang. At least pumunta, di ba? Walang reason. Kami noon, nag-session kami nung Tuesday, dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Tinagalang namin. Tinaguyod namin yun. Kasi, dito. Basta yung setup na yun, mapapanood nyo kung anong itsura namin. Hindi ganito yung setup namin nun. Kaya mapapanood nyo. Pabalik tayo dun. Ang pinag-uusapan kasi namin, yung nasa na kami? Work. Ito na lang, tanong. Kung sakaling, ikaw di ba na-experience mo na yung wala talagang work ng matagal? Tapos siyempre, aminado ka rin na hindi ka nakapagtapos. Kaya parang, ang iniisip mo na lang sana kahit magka-work lang. Tatanggap ka ba ng work kahit na medyo mababa? Oo. Bakit? Anong tingin mong makukuha dong value kahit mababa? Kasi para sa akin yung work na ganun kahit mababa. Ang vision ko kasi lagi yung long term eh. Kumbaga kahit mababa siya, magsa-start ka talaga lagi sa mababa. Kaysa wala. Yun yung pinaka the best doon kasi pag meron kasi tayong minsan na thinking na hindi ko deserve na na ganito yung bayad sa akin. Kailangan mas mataas. Ako dahil nga hindi naman ako graduate. Tapos nag-start lang din ako na lang yung gawin mo nga to tapos bayaran kita. Para sa akin yung hindi ko tinitignan yung kung magkano eh. Tinitignan ko yung opportunity. Basta meron. Kasi yung una kong naging hassle siguro bayad sa akin 200 kada kada biyahe. Tapos tinatagal ko dun. Minsan 5 hours pinakamatagal. Pero di ko iniisip yung kung magkano. Iniisip ko lagi na sana bukas meron pa. Uy. Meron tayo special guest. Uy. Dito ka. Meron tayong guys. Muna. Sunod-sunod ng natin. So yun nga, mabalik nga tayo doon. Ang pinaka-thinking ko, ang mahalaga meron. Tsaka iniisip ko kung sana meron pa bukas. Yun yung pinaka-the best doon eh. Kasi may mga bagay kasi na hindi consistent eh. Hindi natin consistent na natatanggap. Yun yung yung maaga ko rin siya nakita yung ganyan. Kasi parang meron na akong kilala na parang nagkaroon na siya ng edad na adulting na kailangan na rin magtrabaho. Tapos parang naririnig ko na hindi siya basta-basta tumatanggap ng work. Parang mapili siya sa work. Ano yan? Totoong yan? Oo, totoong tao to. Na siya dito? Namili siya ng work. Kumbaga yun yung part na, yun yung edad mo na mag-start ka na magtrabaho. Parang sa kanya, naniwala siya na yun nga, na gusto niya yung malakihan. Hindi siya, pag maliit lang yung dumating, hindi niya papatusin. Gusto niya yung malakihan agad. Kaya naisip ko rin sa usapan natin na magandang sa gantong pa lang, sa magang stage pa lang, kapag dating sa trabaho, huwag ka agad mapili. Kasi baka masanay ka na
lagi mong tinataas yung expectation mo sa work na makukuha mo na maganda dapat, mataas dapat, gano'n. Ang mangyayari kasi nun, pag tumagal, wala ka ng work na makukuha. Ang tagal mong nakakatenga, sabay hanggang masanay ka na lang na magtatrabaho lang ako kapag maganda yung bigayan. Wala ka namang balyang mabibigay. Oo. 'Di ba? Laging, ang bagsak na lang nun, lagi kang tenga. Lagi kang tambay, kakaantay mo ng gano'n. Kung nagtitake ka ng mababa, pero marami, hindi ka na tenga, lagi kang meron. Plus experience pa, hindi nasayang yung oras mo. Plus yung mabubuo mong ethics. Oo. Yun naman yung mahalaga. Yun kasi yung long term na sinasabi ni Dale. Kasi yung pera, what is money? Paper lang naman kasi Oo, yun sa totoo lang. Kumbaga consumables lang Kahit naman. anong gawin mo, pera ka naman. Pero yung ethics kasi na makukuha mo sa work lang hindi natin iisipin kung gaano kalaki o kaliit yan. Pag dinala mo yan long term, sa kahit anong bagay, kuno sabi natin mag-sarili ka, dalang-dala mo yun. Dalang-dala mo talaga yung sarili mo. Meron akong diyan, parang suggested na libro. Sikat to Rich Dad Poor Dad. Okay. Tinuruan kasi Robert Kiyosaki. Tinuruan sila doon kasi bata yun Dalawang bata doon, tinuruan sila kung paano magtrabaho at bumuo ng ethics. Basta meron tong part na pinag-sideline sila nung tatay nung isa sa bata na yun. Kasi may business yun Okay. Pero hindi sila binabayaran na malaki. Pero may lesson doon na ba't kayo nakatingin kasi sa pera? Hindi nyo ba alam dyan kasi nagsisimula yung rat race ng karamihan? Kasi kung hinahabol nyo lang yung pera, alam nyo bang tatakbo lang kayo in circles? So, dapat kunin nyo kasi yung ethics na nakukuha nyo doon. Tsaka at the same time, aralin mo yung system. So, medyo sa akin, siguro ngayon, okay lang sa akin kung sa akin, kunwari lang naman na kailangan ko magkatrabaho. Kahit anong trabaho talaga papatusin ko. Siyempre, nandun din sa siguro kung ano yung kaya ko. Pero yung sweldo, di na ako magiging Basta meron talaga. Basta meron lang talaga. Bibigay ko yun 100% sa company kung ano yung kaya ko. Sabihan man nila ako sobrang galing, okay lang. Kahit yan lang yung sweldo, okay lang. Basta sasabihin ng mga katrabaho mo, huwag masyadong galingan. Bababa lang sweldo natin. Hindi kasi talaga nila maintindihan yun Bigay mo na yung 100% mo, total sa kanila naman na yung 8 hours per day mo. Ano pang gagawin mo sa 8 hours na yun? Tatanga ka lang naman galingan mo na lang. Marami ka rin namang mapupulot dun Tapos habang ginagawa mo yun, nagbi-build ka na ng pang sarili mo. After 9 to 5, may 6 to, 6 to 12. Di dun mo ibuhos yung yung energy mo pa. Hanggang sa makawala ka na ulit. Ano ba yung mga nakikita nyong ethics na mabibuild ng pagbibigay ng 100% despite na mababa yung sweldo? Pag binigyan ka ng trabaho, tapusin mo agad. Sabi nga, do what you can do today so you can do other things tomorrow. Oh, ganda nun. Sobrang ganda yun yung pinaka mindset doon pag nasa work ka. Kasi kung nag-work ka na yung ka lang, tambay ka lang, hindi mo wina-work yung work mo talaga. So nag-aubos ka na ng oras, no? Sobrang ganda nun. Tanggalin niyo yung thinking na kung magkano lang yung bayad sa akin, yun lang yung bibigay mong effort, no? Tanggalin niyo yun. Hindi kasi talaga nakaka-unlad yun. Dati, thinking ko rin siya. Hindi naman baka kasi isipin, hypocrite. Naging thinking ko rin yun. Pero, since, nung time na yun, parang nakiki-hype lang ako na, sige, parang, sige, ganun lang yung bayad sa akin, hindi ganun lang yung gawa ko. Sige, sabihin na natin, sweldo ko that time 12K. Ano yung galaw na 12K? Hindi ko rin alam Oo, naman. So, ang gagawin ko na lang, wala, tapusin ko pa rin kasi yun pa rin ang kailangan So, hindi ma-process ng utak ko that time na, ano ba yung galawang 12K? Hindi ko rin alam Sinasabi lang kasi ng mga ka-work ko 'Di ba? So, kailangan pa rin matatapos tapusin pa rin yun naman kasi yun. nga hahanapin pa rin sa akin di, nabuo na yung thinking ko na every time na may paggagawa, kailangan tapusin ko na agad. Tapos kung ano man yung free time dun, di
Free time na. Free time na. At least nagawa mo. Kung kailangan kong may gawin ako sa yung pang sarili ko, edi ipapailalim ko lang, 'di ba? Di mo napapatagalin yung trabaho pa, no? Kung kaya naman natapusin yan. Yun. Tapusin mo. Madadala mo rin kasi yun eh. Sabihin na natin tuwari sa bahay, simpleng bagay lang. Maghuhugas ka lang. Titenga mo pa yan, papabutin mo pa yan kinabukasan. Yes. Ang daming problema nun kasi contaminated na yan, 'di ba? Isipin niyo sa bahay pa lang may mabibitbit na kayong magandang practice. Kaya sobrang alaga talaga ng values niya sa loob ng bahay. Kasi iba yung magagawa niya pagdating sa work ethic mo. Kaya marami kayong values na makukuha sa korpo. Huwag niyong masyado i-down yun kasi baduy yan, korpo yan, ayoko yan. Doon nga kayo natitest eh. Ayun yung fundamentals. Learn the fundamentals. May mga taong nagsasucceed na kasi una pa lang alam mo yun, nag-business na. Siyempre may capacity silang ganun that time eh. Paano naman yung karamihan? Karamihan dadaan pa rin talaga sa ganun. Dadaan kayo dyan eh. Kung sa korpo pa lang, tatamad-tamad na. Wala na. Paano ka na pag nagsarili ka, no? Mas lalong nakakatamad yun. Kasi nga, mararamdaman mo dito yung boring day, slow day. Yes. Paano na yan? Na-bored ka lang, gagawa ka na ulit ng bagong shit. Di naiwanan mo na yung original na shit mo. Kaya maganda sanayin mo yung sarili mo sa mga mabibigat na sitwasyon. Para pag ginagawa mo na siya sa sarili mo, magaan na lang. Kasi sa sarili mo na kumbaga ikaw na yung nagbe-benefit eh. Plus nung dati sinanay mo na sa mabibigat, kumbaga na lang siya sa'yo, normal na araw na lang sa'yo yung mabibigat. Hindi nyo maganda. Katulad nito, itong ginagawa natin, di ba? Wala naman tong kapalit eh. Nauubusan pa nga tayo ng oras tsaka energy dito eh. Pero since nag-commute tayo, fuck that, whatever it takes. Basta may dito ako, diba? Gusto gagawin. Kahit may lakad ako na umaga, at least paggabi, tuwing gabi naman to eh. Diba? At least meron kang sasabi sa sarili mo, meron akong nagawang consistent. Sa ngayon, diba? Si Choy kasi nag-aaral pa ngayon eh. So, tapos na ba OJT mo? Tapos na. Diba? Pero pag may pinapagawa sa'yo, paano ba yung pacing ng trabaho nyo dun? Dun eh. Pare, repair. Hindi naman matatapos agad yun, di ba? Hindi naman. Pero yun nga, gagawin nyo pa rin yung Yun nga, pero may siya, parang may timeline kasi siya. Parang kasi yung paggagawa naman, meron naman kaming naging dun, yung nagtuturo sa amin. Fast pace kasi yung gumalaw pag nagre-repair. Baga, gawin niya na talaga lahat, ubusin yun. Para, ayun yung natutunan ko sa kanya na, gawin mo na lahat ngayon yung trabaho ba? Ayun nga, sa amin sa generator, nag-ayos kami. Tapusin mo na yung trabaho mo na yan para, binigyan kang deadline within a week. Friday. Pero kaya mo tapusin ng Wednesday. Tatapusin mo yun, lalagariin mo yan. Para, meron kang time para i-testing, meron ka pang time para kung magloko man yung ginawa mo, maluwag pa. Kung tinapos mo ng Friday din, tas nagloko pa, di may extend na naman yung yung dulo. Kung Wednesday pala natapos mo, Thursday may na-experience kang problem, may time ka pa para magawa mo siya. Di Friday, magagawa mo. Di Friday, sabing Friday yung deadline, masusunod mo. Parang ganun. Na maganda pa rin yung naturo niya na pag kaya mo nang gawin mo na agad. Do today what? Yung kinabi ko kanina. Nahirapan din ako eh. Nahirapan na ba? Hindi ko na mabanggit eh. Pero ang ganda nun kasi lalo na sa mga bata. So, sa bahay, sobrang magagamit mo yung ganong saying. Kasi, syempre pag bata, tamad ka talaga kumilos eh. Lahat tayo, tamad kumilos eh. Kaya ba naman yan mamaya? Hindi. Tsaka, alam mo, napag-aralan namin yan dati nung, senior high, na may habit talaga yung mga Pilipino, yung manyana habit. Yung procrastinators. Oo. Ugasan mo yung laging unang response. Hanggang sa makalimutan. Tapos sasabihin ng nanay mo na, ang yasin yan. Ako na. Puro mama. Ako na lang nagiging ang ending sila nung gumagawa. Pero yun nga, kasi kung bata ka pa lang, sanay ka na pag merong binigay sa'yong gawain, gagawin mo agad. Ibig sabihin, dito,
Hindi ka basta-basta nagsasantabi ng mga gawain Oo, mo. disiplinado ka. Disiplinado kasi sobrang Yun yung magandang discipline. sobrang ganda ang quality nun kasi mabibitbit mo siya sa school. Imbis na, syempre laging nagbibigay naman ng deadline yung mga yung mga teacher pag nagbibigay sila ng gawain. Pag nasanay ka rin ng ganun, sa school pa lang, na gawin agad yung gagawin. Tapos mahaba pa yung deadline na matitira, edi the rest na yun, pahinga ka na. Kaysa yung pahinga muna bago gawa. Mas maganda gawa ka muna, tapos pahinga ka na. Meron nga ako dyan natutunan, parang lately ko lang napansin. Parang sobrang ganda ng setup ng school. Kasi every year, lagi mong napapatunayan na ini-improve mo yung sarili mo. Kaya ko siya nasabi. Kasi parang, ngayon nasa college ka na. Alam mo yung mga batang nag-rant, mga nasa high school, ganito, ang hirap ng ginagawa namin, ganito, ganyan. Tapos ikaw nasa college, parang mahirap dyan, wala yan. Pag nandito na kayo ngayon, sabihin nyo mahirap, di namatay na kayo. Pag hindi nyo mo napapansin, dumaan ka rin doon. Mahirap din yun sa part mo yun. Pero, dumating ka na ngayon sa stage na yung ganong kahirap, basic na lang sa'yo. Parang ang ganda ng ginagawa ng school na every year, willing kang maglaan ng taon para i-improve yung sarili mo. Tas maganda siya na i-apply din na pagdating mo sa college. Kasi pagdating mo na sa real world. Kasi 'di ba sa real world lagi na tayong na ganito na lang ako lagi. Pero nakakalimutan mo, sinanay ka nga ng buong taon, buong nag-aaral ka na laging ini-improve mo yung sarili mo, 'di ba? What if gawin mo na ngayon na wino-work mo siya para talaga sa ikabubuti ng future mo, nung sarili mo, 'di ba? Pero alam mo, late ko na yan na-realize kasi nung nagdaan yung high school tsaka college, sobrang talaga ako, sobrang hayahay lang ako. Hindi yan parang, lang naman, okay lang naman yan, naman yan, dadaan lang naman yan. Pero nung nag-start na ako na sideline, din ko na-realize na hindi pala pwedeng paisi na mamaya na. Pwede ko bang sabihin sa ibang tao na, mamaya na yan, naman yan, okay naman yan. Di ba pinagkatiwalaan ka? Tapos, sasabihin mo, oo. Responsibilidad yun Ang hirap sabihin nun na, te, mamaya na te, muna ako mag-email muna ako te. Pahinga muna ako. Hindi pwede kasi, pinagkatiwalaan ka ng tao. Tapos, maraming maapektuhan. Tsaka nakitaan ka niya ng kakayahan na ito, kaya nang gawin to. Tapos babanatan mo siya na, hindi, mamaya na lang pala, unahin ko muna tong na to, di ba? Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng dalin yun. Kung ganun tayo nung high school, college, hindi natin yun talaga pwedeng gawin sa real world kasi sobrang iba talaga. Maganda nga yung napunto ni Choy about dun sa yung sa every year nag-i-improve. Kasi sa real world, hindi ka makakatagos sa other thing mo, kundi ka dapat mag-improve sa current na ginagawa mo. Totoo yan. Baka sabihin na natin, nasa isang phase ka ngayon na kailangan matapos mo tong lahat na ginagawa mo. Kung ano man yan. For example, hustle. Hindi mo nga matagos yung gantong sales sa gantong quarter Hindi ka makakatagos sa buhay na, ayun, kung mag-scale up ka, hindi ka makakatagos doon. So, wala kang ibang choice kundi talagang ratratin yung phase na yun. Hindi ka pwedeng mag-jump. Hindi ka pwedeng mag-cheat. Diba? Ganun din naman sa school Pag nag-cheat ka ba, tingin mo makakatagos ka sa exam? Hindi rin naman paulit-ulit ka pa rin dyan. Mararanasan mo pa din. May lesson pa rin dyan na kailangan sipagan mo. Diba? Iba lang yung facing doon kasi syempre bata kayo, baby pa yung minds nyo. Pero yung dating nung challenge, yung structure same, di ba? Same na same. Ibang edad lang, iba lang yung ginagawa na. Kaya medyo ayun nga, real world na kasi masalimuot na medyo. Kaya nga kung meron kayo nakikitang mga taong alam nyong matagal na silang ganyan, tapos nung huli nyo silang nakita, ganyan pa rin, alam nyo na. Kumbaga para silang matagal mag-grade 6. Parang ganun yung tingin ko sa kanila. Yun din yung naisip ko nun
ba't ngayon hindi nyo na hinahayaan na, ba't di nyo na pinipilit yung sarili nyo na mag-improve? Buhay nyo na yung nilalaban nyo dyan. Dati nga yung grades nga para makalipat ka lang ng grade 2, grade 3. Gagawa ka ng paraan, di ba? Ba't ngayon yung buhay mo na mismo yung i-improve mo? May thinking din kasi yung mga bata dati na ayoko na mag-aral, matapos lang to. Thinking na akala nila yun na yun. Yun na yung ending. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Hanggat buhay ka, para ka nasa malaking school. Yes. Parang ganun yan. School of life. Pero syempre, kapag nag-fail ka dito, magugutom ka. Oh. Lalo na kung may tinataguyod kang pamilya, mas mahirap yun. Diba? Mas mahirap na yung consequences dito. Tsaka yung wait na mapasok ko kasi kasi nung bata tayo, ang inisip natin, gusto ko ng mag-adult. Gusto ko na tumanda. Kasi gusto ko ayoko. Hindi, ang mindset kasi natin nung bata, chill na. Kumbaga, itong bata tayo. Itong bata tayo, ang hirap na yun, kasi aral, ganyan, assignment. Pero di nila alam, pagtanda mo. Man, na-miss ko yun, man. Sana bata na lang pala ako. Di ba? Yun yung laging Legit din yun, di ba? Sobrang rin nun. Totoo na, makikinig ka rin para sa magulang mo. Tsaka hindi natin napapansin, nung bata tayo, mas chill pala talaga. Kumbaga yung hirap na dinadanas natin ng bata tayo, kumbaga level 0.5 pa yun. Pero akala lang natin, commercial kasi nangingi ng mga motor eh. Yun nga, sinabi ni Dale na ang saya ng bata kasi parang less yung problem. Pero kaya pa rin natin siya matagos kahit na ganito na age natin, kahit na patanda tayo. Isa lang ang kailangan natin gawin. Hustle hard sagad ka lang. Kasi pag natagos mo yung peak na gusto mo bilang man, parang magiging bata ka ulit eh. Pero may bonus nga eh, kasi kaya mo na gawin lahat, kaya mo na kunin lahat. So, bubuhayin mo lang yung yung gusto mo ng bata ka eh. So, wag mo pa rin nililimit. Ayun yung goal pa din. May thinking nga eh na isang mga matatanda, cycle din daw yan. Kapag matanda ka, ano ba yung ginagawa ng bata? 'Di ba? Parang kaya pa maglaro, kaya pa mag-stretching, kaya pa makipag-sex. Pero pag matanda na, parang baliktad na, 'di ba? Pero pag matanda na sila, kapag nagawa daw nila 'yun ulit, parang parang alam mo 'yun, bumalik ka lang ulit at iba daw yung feeling kasi nagawa mo daw at that time. So same lang din 'yan na dati nakapaglaro tayo. Iba na ilalaruin natin, big toys na to, 'di ba? Pero laro pa din. Pero laro lang to. Yung GTA na nilalaro lang natin dati. Tayo na natin yung GTA ngayon. Tayo na yung GTA na. Diba? Parang ganong ganong analogy lang, 'di ba? So parang structure lang talaga yung buhay. Hindi siya yung parang iniisip na marami na malas talaga ako. Hindi ganoon eh. 'Di ba? Magkakaiba lang tayo ng path na dinaanan. Pero may same lang dapat tayo na gawin para pares tayong makatagos doon. Lagi nilang sinasabi yan eh. Lagi sinasabi ng mga successful na tao. Ba't hindi natin gawin? Ayaw ba natin maniwala sa kanila? Sila na ngayon nandun eh. Ayaw pa na natin paniwalaan. Buhay na patuloy. Namatay na nga lang yung mga bayani natin eh. Ganito pa rin tayo eh. Hirap niya ipaglaban. Hirap nyo. Tapusin na natin. Yan. Ayun. Solid na kasi yung next episode namin, no. Yan. Medyo sponty lang kasi yung nag-episode namin ngayon. Huwag niya kalimutan support yung natin. Late kasi. Kasi yun. Huwag niya kalimutan support ng local businesses. Ayun. High Tables. JM Prints. Tsaka yung mga lulutuin pa namin. Yes, sir. Mahaba pa yung 2025. Marami pa silang sa atin. Naman. Honey. Ito, honey talaga. Kasi kami nagiinom ngayon ng iced tea. Kaya honey muna. Ayun. Kita-kits tayo dyan. Peace.